Pero ang totoo niyan, kung titingnan natin ang Biblia, ang buhay ay makulay man, there are heroes of faith. Di ba? Yung mga bayani ng pananampalataya, yung mga tinatagurian nating dumaan man ng taon sa kanilang buhay, magbago man ang panahon, magbago man ang sitwasyon, iisa pa rin ang kanilang direksyon. Ang Diyos pa rin. Kaya, tingnan nyo sa Biblia, nandito sa Hebrews 11 yan eh. Nag-iisip ako ng ano ba yung talagang sa pagbungad ng taon, ano ba talaga yung pwede? Alam niyo, naalala niyo yung mga bida sa Biblia? Mga pangalan na bida? Marami yan eh. I-mention yan sa Hebrews 11. Ito, sa ganyan. Pero kung titingnan ninyo ang buhay nila, wala namang kaiba sa atin. Ang kaibahan lang siguro, yung kanilang response doon sa pagtawag ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya, iniisip ko yan eh. Ano kaya kung dito magkaroon din ng mga heroes of faith? One day, yung bang hindi niya babaliwalain yung mga pelikula, ang focus niya ay yung pag-aral ng Biblia. Hindi niya babaliwalain yung mga gadget niya, yung mga laro-laro yan. Ang focus lang niya ay yung talagang lumalim ang kalaman niya sa Biblia. Walang time sa mga tsikahan, kaunti lang. Ang oras niya sa prayer ay mahaba. Di ba? Ganun naman yung mga heroes of faith eh. Kaso, sino kaya magiging heroes of faith? Tutusin na, kukumpara natin ang buhay natin sa kanila, backslider na tayo eh. Kaya binabasa ko itong mga taong to, sabi ko, ano ba kami? Backslider na? Kumpara dito. Dahil ito yung mga bida, mga heroes of faith na tinatagurian natin. Diba? Buksan natin ang ating Biblia. Pagkatapos na na-mention yung mga pangalan na yan, from Abel hanggang kay Abraham, ito muna isiningit. Napakaganda ng pagsikit ng sumulat ng Hebrews eh. Nag-mention siya ng mga pangalan mula kay Abel. Alam niyo kilala si Abel, di ba? Hanggang kay Abraham. Tapos naalala niya siguro, pinasok niya itong paliwanag. Now, all these people, from verse 13, ito sabi niya, all these people who were still living by faith when they died. Sa pananampalataya pa lang sila namumuhay hanggang sa sila'y mamatay. They did not receive the things promised. Ang pinangako ng Diyos sa kanila, hindi mo nila natanggap. Sabi niya, they only saw them and welcomed them from a distance. Para bang nakinikinita lang nila yung pangako ng Diyos. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. Na para bang anuman yung katatayuan nila sa buhay, para bang sinabi nilang, dumadaan lang ako ng ilang panahon dito sa lupang ito dahil my life is not for this. Ito yung mga heroes of faith eh. Kaya, ikukumpara natin yung buhay natin sa kanila, ang layo. So, all these people who are still living by faith when they died, they did not receive the things promised, they only saw them and welcomed them from a distance, and they admitted that they were aliens and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. Kumbaga eh, naghahanap ng saan mag-migrate. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Kung umalis sila at iniisip nila yung pinanggalingan nila, palagi, siguro, mayroon silang pagkakataon para bumalik. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared city for them. Panginoong Diyos, kami po'y muling dumadalangin na minsan pa, Panginoon, buksan mo ang aming pananaw upang sa kabila ng lahat ng mga bagay sa mundo na nakaka-attract sa aming atensyon, ay muli namin balikan, Panginoong Diyos, yung isang pinaka-importanting bagay doon sa buhay namin, yung ikaw at saka kami pagkatapos ng buhay na ito, Panginoon. Salamat po na sa pagdaan ng mga taon, ang dami pong mga nangyari, marami pa rin mangyayari ngayong taon na ito, subalit kapag ang atensyon namin, ang isip namin ay nakatuon sa iyo palagi, hindi kailanman kami madidisturbo o madidistract sa aming lakaring, sa aming paglilingkod sa iyo. Mangusap ka sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Panginoon. Nandito po kami in Jesus' name. Amen. Kaya ayan yung sinasabi ko na sila yung mga tao na sinabi, eto sa mga taong ito. Tingnan natin yung mga tao niyan. Si Abel, na-mention yan sa first verses. Kapatid ni Cain yan, di ba? Ang maganda kay Abel, siya ay malapit sa Diyos. He offered a better sacrifice. Mas maganda yung alay niya, pero anong resulta? Siya ba'y na-promote? Pinatay naman siya ng kanyang kapatid.
Nakikita niyo yung ganon? O, ngayon, matatakot kayo, magpapatuloy ako. Okay? Nagbigay siya ng tamang alay handog sa Diyos. Sa dulot-dulo, namatay siya. Pinatay siya mismo ng kanyang kapatid. Ito naman si Enoch. Pagkaraan ng mahigit 300 taon ng kanyang buhay, akala niyo hindi siya, he walked with God. Ibig sabihin, noong ipinanganak ang kanyang anak, na sino yung anak niya? Si Methuselah. Methuselah ba yun? Doon niya na-realize na kailangan niyang lumakad sa Diyos. So ilang daang taon na siya nung nagsimula siyang maglakad. Yung lang matuwid. Lumakad siya ng matuwid, hindi man lang kinilala. Nawala na lang, naglaho sa ibabaw ng lupa. Wala man lang certificate of appreciation na siya naging mabait. Anong silbi ng pagpapakabait niya? Anong silbi ng, what's the use of you walking with God every day? Eh, sa dulot-dulo naman, bigla ka nilang namang mawawala, hindi ka kikilalanin ng mga tao. Eh, yun ang sabi ng Biblia eh. And Enoch walked with God after na ipinangang, but later on, he cannot be found. Hindi na siya mahanap. Naglahong parang bula. Okay, isa pa, si Noah. Si Noah, a great architect probably, and designer. Diba? Gumawa siya, nag-design siya ng isang barko. At ang nangyari, lahat ng tao akala sa kanya may topak. Sabi, may diferensya ka, Noah. Akala nyo yan? He followed God. Sinunod niya ang tawag ng Diyos. Sa dulot-dulo, ang akala ng mga tao sa kanya, baliw. What else? Si Abraham. Ito si Abraham. Nasa marangyang pamilya, maganda ang kanyang kalalagayan, tinawag ng Diyos, iniwan niya ang lahat ng rangya upang maggalagala sa disyerto. Eh, mabuti pa yung Tagalogos, ang Galaan Avenue. Di ba? Marina Mall, Marina Crescent, yung si Abraham, iniwan ang luxurious home sa Ur, dito sa may bandang Iraq, sa may Basra, para lang maggalagala dyan sa disyerto dyan. Dahil dyan siya tinapunta sa itong lugar, ginigad siya ng Diyos. Yung ba yun? Yung ba ang maniwala dun sa pangako ng Diyos? And then ito pa si Moises. Di ba? From a Hebrew family, sa isang mahirap na, nakita niyo yung ups and downs sa buhay niya, isang mahirap na bata, dahil nga slaves ang kanyang parents. Subalit, nung lumaki sa palasyo. Okay. Breakthrough na sana sa buhay niya yon, di ba? Subalit, nagkaroon ng pangyayari na kailangan lumaya siya at papunta ulit sa disyerto. Okay. Sa kabila ng makulay na buhay niya, nandito pa rin ang Diyos. Sabi, Moises, pinili kita upang ilabas mo ang aking bayan sa Ehipto. Imagine that. Napakagandang credentials, di ba? Ako ang leader ng naitayong grupo na naging napakalaki, naging isang bansa na ngayon. Oh, di ba ang ganda? Pero anong nangyari? He led Israel out of Egypt but was not allowed to enter Canaan. Hindi siya pinayagan ng Diyos na makatuntong sa lupang pangako. Ganun yon. After 40 years na pagmamarcha nila sa disyerto, tapos nandyan na yung lupa. Sabi ng Diyos, hindi ka pwedeng pumasok. Ito lang mga ito. What's the use? Kung balang araw, kabila ng nakailang taon ka sa Logos, sa mananampalataya, tapos ilang taon sa Pilipinas, pag uwi mo, hindi ka pa rin kilala ng kahit sino. Tapos sasabihin ng Diyos, time is up, I'm taking you. Halika na, anak. Ano ba yan? What's the use? Ano ba yan? Di ba? Eh yung mga, ito yung verse na sinasabing, all these people, yung mga people na yan, sabi sa Hebrew, ito yung mga taong ito. They were still living by faith when they died. Namatay sila na hindi naman nila nakita sa kanilang mata, nahawakan sa kanilang mga kamay ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Tayo, ilan na yung nahawakan natin na pangako ng Diyos dati? Di ba? Marami na rin. Pero ito, hindi. But they keep on. Sila yung nagpatuloy. They did not receive the things, but nagpatuloy pa rin sila. Ay, yung New Testament. Alam niyo ba nangyari sa mga alagad ng Panginoon? Hindi sila naging milyonaryo. Hindi sila naging senior pastor ng malaking church nung sila yung mamatay, yung kinilala sila. Si Peter, he was believed to be crucified by the Roman Emperor Nero. Yung pinakamabangis na emperador ng Rome. And then, ito si James the son, dalawang James yan, si James the son of Alphaeus,
naman, itinapon siya mula sa tuktok ng templo at pinagbubugbog pa hanggang mamatay. Oh, yung itapon na lang sa templo, di patay na yon. Bubugbugin pa pagkatapos ni... Yan ang nangyari sa mga... Pagkatapos na sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, pagkatapos sila ay naglingkod sa Panginoong Hesus, yan ang mangyayari sa buhay nila. Another James, the son of Zebedee, di ba? Ito naman, pinugutan sa Jerusalem, na kung saan minahal niya yung lugar, minahal niya yung mga tao doon, pinakita niya yung kanyang, dahil siya din isang Hudyo, pagmamahal sa lahat, sa kabila ng lahat, sa dulo ng buhay nila, saan sila? Pugot ulo. Teka, hindi ba nakakatakot maging Kristiyano yan? Maging mananampalataya sa Panginoon yan? Tignan mo yung nangyari sa mga alagad. Okay. Another one, hindi nyo kilala si Bartolome, di ba? Pero hindi nyo gaanong alam, wala nang record sa kay Bartolome patungkol doon sa ano. But ayon sa mga libro, si Bartolome ay napunta doon sa Armenia. At doon siya binugbog hanggang sa mamatay din. Kaya maraming Kristiyano din sa Armenia. Yung sa dulo ng Iran. Makikita niya yan. Yan si Bartolome. Siguro maraming Kristiyano doon ang pangalaman Bartolome. Kaya may Bartolome din sa atin eh. Okay? Yan si Bartolomeo na isa sa mga alagad. Isa pa, hindi nyo kilala si Thomas. Kilala si Thomas na hanggat hindi ko mahipo ang kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ito na, walang, para bang hindi ka may impress na alagad dahil nanggaling magduda. Alam mo, nangusap sa akin ng Diyos, nakaw, hindi Diyos nangusap sa'yo. Gaganon ka agad yan. Baka narinig mo lang nag-usap sa kapitbahay nyo, kala mo Diyos na yun. Ako, huwag ka maniwala sa akala mo. Ito yung mga taong mapagduda. Pero si Thomas, pagkatapos ng lahat ng buhay niya, naglingkod sa Diyos, saan siya namatay? Sa India din. Kaya makikita niyo mga Christian na Indian, maraming pangalan Thomas. Pero ang kamatayan niya, tinuhog siya lang ng spear. Pero ang gaganda ng kamatayan nila, dahil sa kanilang pananampalataya. Ito lahat. Ito yung mga tao na sinasabi natin. But they kept on believing. Nanatili silang mananampalataya, nanatili silang naniniwala doon sa kanilang pinaniniwalaan. Sa kabila ng lahat ng pangyayaring yan, ang mga taong ito, nakita nila, ang matindi ito, yung mga sunod sa kanila, na katulad natin. Okay, alam natin nangyari sa kanila. Ngayon, ikaw naman, susunod ka pa rin ba sa mga yapak ng mga yon? Ngayon, nandito tayo ngayon, sinusunod natin, di ba? O hindi ba nakakatakot yan? Ang sabi ng Panginoon the master is not greater than the servant. Kung anong mangyayari sa master, hindi na mangyayari sa servant. So, anong nangyayari sa atin? Ito ba? Nakakatakot ba? No? Bakit tayo nagpapatuloy? Ano yung mga dahilan? Bakit hindi mahinto-hinto? Bakit hindi mapatay-patay ang apoy ng pananampalataya at ang paglilingkod sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus? Bakit hindi mapahinto ito? Kaya nga, tingnan natin ngayon. Some reasons why we keep believing regardless of the time and the odds. Hindi yung ilang libong taon na mula nung namatay ang Panginoong Jesus, mula nung namatay ang mga apostol. Halos 2,000. Yung mga pangako ng Panginoong Hesus noon, halos 2,000 na, hindi pa bumabalik. Hindi ba kayo naiinip? Baka sabi ka, Pastor, pangako pa yan sa Biblia, 5 taon nang nakakaraan baka naman hindi na nga babalik. So, kayo na lang muna dyan. Ako muna yung magiging busy dito. So, bakit ang mga tao ay patuloy pa rin? Ito yung titingnan natin. Bakit pa kayo nandito at nagpapatuloy sa ating panambahan at naniniwala doon sa pangako ng Diyos na one day ay dadalhin niya tayo sa Kanya, kasama natin siya. Kaya yan ang ating pagtutuunan ng pansin. Okay? Did you ever ask yourself if it is still reasonable? Oh, teka, magpapatuloy pa ba ako? After all these years, ilang taon na mula nung ipinanganak, naging Christmas. Sabagay, Christmas, ilang linggo pa lang. Pero nung isinilang ang Panginoong Diyos hanggang ngayon, nung namatay hanggang ngayon, 1,000 taon na hanggang ngayon. All these years, hindi pa rin nangyayari yung pangako ng Diyos. And you are still here waiting. Nandito kayo na naghihintay. Yung mga unang naghintay, namatay na ng matagal. Yung mga iniisip, iba, namatay na lahat yung mga apostol. Namatay na lahat yung mga tinuruan ng apostol. Yung mga tinuruan ng apostol. Namatay na lahat. Iba nga yung grabe kamatayan. Ngayon, nandito pa rin kami. Naniniwala pa rin dyan sa mga katagangan, sa mga sulat na yan.
After all this years, ano pa talaga yung bagay na nagpapatibay doon sa ating pagpapatuloy na yan? Okay? Dito pa, yung mga tao na hindi nasulat sa Biblia, ha? Na napahapyawan lang na sumulat ng Hebreo. Sabi niya, remember those earlier days. Ito yung panahon ng persecution. After you had received the light, when you stood your ground in a great contest in the face of suffering. Ito sulat ng sumulat sa Hebreo tungkol sa mga, para sa mga Hudyo na mananampalataya. Sabi niya, naalala niyo pa ba yung unang mga tao? Yung mga after the apostles, sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. At other times you stood side by side with those who were so treated. You sympathized with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that you yourself had better and lasting possessions. Ito yung mga tao pa, yung mga pumalit sa mga apostol at mga tinuruan ng mga apostol. Ito, anong sabi ng sumulat sa Hebreo? They remained faithful in spite of terrible suffering. Ngayon, medyo maghirap lang ng puti, hindi mo talaga mahagilap. Ni-text mo, hindi ka niya sasagutin. Pagka nagka-problema, medyo matindi lang ang problema ng isang kapatid natin sa church, tawagan mo, na-block ka na. Text mo, walang sagot. Bakit? May problema lang konti. Na-delay lang sweldo. Oh, yun lang. But they remained faithful in spite of terrible sufferings. They were exposed to public ridicule. They were persecuted. Ito yung mga mananampalataya, pero they kept on believing. They helped others who suffered the same way. They showed sympathy to those thrown in jail. They lost all that they had. Pero yung last, ang pinakamaganda, alam niyo sabi ng sumulat, they accepted it with joy. Ganun kasimple. Kung ganyan mga Kristiyano nung araw, tapos ganito Kristiyano ngayon, alayo ng diferensya. Di ba? Ganyan nung araw, mawala ng lahat, nasa akin ang Panginoon. Praise the Lord. Ganun sila. Ngayon naman, wala na. Mawala na ang lahat ng patungkol sa pananampalataya, wag lang ang kanyang kabuhayan. See? They accepted it. Yan ang kaibahan ngayon at saka noon. Ang dami kasing mga pangyayari nangyari sa mundo. So, ito yung mga mananampalataya nun. Ang sikreto nun, they keep believing. Kahit kaganyan ang kanilang sitwasyon, naging masaya sila. They accepted everything with joy because that part, yung parte ng buhay na sila ay mananampalataya ni Jesus, ay nagpapatuloy at matibay na nakaukit at nakaugat doon sa kanilang buhay. Keep on believing. They keep believing. Kayo, nagpapatuloy din naman kayo, pero pawardi-wardi lang. Diba? Kapag may event ang tropa, excuse muna. Diba? Pag may event, pag may gimmick ang tropa, kayo lang muna. Next week muna ako. Okay? Kung ikukumpara ng buhay mo sa kanila, wala ka na. Hindi ka na backslide. Unbeliever ka na. Ito sila, they keep believing. Ito yung mga Kristiyano nung araw. But they keep believing. Now, ang pagpapatuloy sa ating paniniwala is a matter of inward attitude and outward lifestyle. Nakikita yan sa hindi lang sa sinasabi. Outward lifestyle din yan. Dahil dyan lumalabas na tayo nga ay nagpapatuloy, na tayo mananampalataya. Kung sa loob natin ay merong pagpapatuloy, nakikita din sa labas. Kaya tingnan natin yan. Keep on believing. Kung ikaw ay nagpapatuloy at ang attitude mo ay nasa loob na ikaw ay nagpapatuloy, ay nakikita ang lifestyle mo sa labas dahil ito nga, sinisikap mo maging maaga, kaya lang, malamig talaga. Di ba? Magina talaga, sakit talaga bumangon. Pero sinisikap mo naman. Nag-alarm ka nga, nung nag-alarm, pinatay mo din sa bahiga din. At least sinisikap mo din, nag-alarm ka din. Di ba? So, it's a sign that you keep on believing in the Lord. Kaya lang, parang natatalo ng lamig yung ating believing. So, mostly, it is an inward attitude and outward lifestyle. Kaya tingnan natin. Una, if you keep on believing, we live by rules and regulations. Ito. Medyo amen ba kayo yan? Ang service natin ay 9:30, rules. Amen. Keep on believing. Nagpapatuloy ka. If we say 9:30 ang service, we live by rules and regulation. Kaya yung iba, tira nyo, all these people who are still living by faith when they died, they did not receive the things promised, they only saw them and welcomed them from distance. And
Para pag sinabi, alam namin na hindi kami talaga dito. This life is just temporary. Para bang hindi kami taga dito. Kaya yung iba, hanap-hanap ng ibang, ano, diba? Kaya hindi mapakali yung iba eh. Diba? Hindi mapakali yung iba. Hanap ng ibang church, hanap ng ibang yan. Kasi naghanap talaga ng something that they fits. Kasi, eto, we live by rules and regulations. Kung talaga ikaw ay mananampalataya at nagpapatuloy ka, meron ka dapat isinet na regulasyon o pamantayan sa sarili mo na eto ang gagawin ko at eto ang aking isa sa pamuhay. Ganito ang nangyayari sa buhay ko, eto ang gusto kong gawin, kaya regardless of your situation, ano man yung kanong disturbo sa isip mo, gagawin mo yan. Mag-set ka ng rules and regulations sa buhay. See? Our lives are meant to be a testimony. Yung buhay natin ay ang dahilan niyan, kaya meron kang buhay na walang hanggan, bakit ka binago ng Diyos, ay para maging patotoo ka sa mundo. One regulation. Dapat mong tandaan, tinitingnan ka ng buong sanlibutan. Tinitingnan ka ng buong komunidad sa iyong ginagalawan. Kaya pag sinasabi mong ikaw ay para sa Panginoong Jesus, now, rules, this is my life. Isa sa pamuhay ko to bilang patotoo sa mundo. Because we are saved by God's works, we are saved to do good works, by grace to do good works, we are saved also to do God's will. Our lives are meant to glorify the Lord. Kaya, makikita ninyo, whatever you do, wala namang problema dun sa recreation, but is God glorified? Ang point dyan ay sasabihin ba ng Diyos, maganda yung ginawa mo. Natutuwa ako sa ginawa mo. Natutuwa ako sa mga nangyayari sa iyo. Makita yan, ito yung rules and regulations natin. Wala tayong, don't do this, don't do that. Mahirap gawin lahat yun. Yun ang mga pampa-suppress na regulations. Regulation is, ito, ang buhay mo ay isang patotoo sa mundo, kaya't ayusin mo yan. Ang buhay mo ay isang bagay na dapat magbigay ng kaluguran sa Diyos, kaya't ayusin mo rin yan. Something on the outside and something in the inside. Kaya, yan ang rules. Ngayong 2017, nagpapatuloy ka, edi ayusin mo rin. Mahirap magpatuloy na hindi maayos ang mga bagay. See, lives are meant to testify and to glorify. Okay. Number one. Okay? Gusto mong magpatuloy, bibigyan mo ng rules and regulations sa sarili mo. Because if you believe that this world is not your eternal home, ang tanong ko ay, saan mo ba ginugugol yung buhay mo? Ano ba yung pinaka maraming oras na kumukuha sa buhay mo? Ano ba yung pinakamaraming porsyento ng extra na sweldo mo na pera mo saan napupunta? Ano ba yung attention mo saan napupunta? If this world is not your home, where do you invest your life? Hindi ko naman sinasabing hindi masamang mag-invest dito. Of course, maganda, no? But your investment on this earth is for this earth. Dahil hindi naman natin pwedeng dalhin yung yaman natin doon sa kabilang buhay. We invest and we grow our material possessions for the benefit of those who follow us. Pero ang tanong, sa spiritual side, gaano ba sa buhay mo ang nai-invest patungkol sa buhay mo doon sa kabilang buhay? Well, sabi na iba, baka naman hindi mangyari, kaya nga, pwede rin, ano? Kasi baka naman hindi totoo yan. Oo nga naman, baka nga naman hindi totoo. Kaya kapag sinasagot ko yung nagsasabi sa akin, Pastor, sigurado ka ba dyan sa nakasulat dyan? Eh, alam ko, Biblia yan, pero how sure are you? It's been almost 2,000 years yan. Sabi ko, oo nga, no? Ilang taon na nga ang nakakaraan, hindi pa nangyayari. Ang tanong pa isa ganito, kung totoo, ano ba? Kung hindi yan totoo, okay lang. Di, anong nawala sa akin? At least naging sinikap kong maging mabuting tao. Kung totoo ito, saan ka pupulutin balang araw? Yun ang tanong. Pag sinabing kung hindi yan totoo, di, okay lang. Walang problema. Ang problema, kung totoo ito, ikaw ang may malaking problema. So, we live by rules and regulations. Where do you invest most of your life? Pangalawa, we live with hopes and expectations. Kung wala tayong inaasahan na lugar na kung saan tatalit tayo ng Diyos, magpapatuloy ba tayo rito?
Kung hindi tayo naniniwala doon sa sinabi na, I'm going back to take you into myself so that where I am, there you may be also. Kung nasaan ako, nandun din kayo. Kung hindi tayo naniniwala doon, eh bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon dito? Nagbibigay tayo ng offering. Di ba? Tapos gagastos tayo dito. Tapos, oras na ganito. Now, kapag wala tayong inaasahan balang araw pagkatapos ng buhay na ito, what's the use of this? Nakikipag-sosyalan lang tayo. But, believers, 2017, dumaan man ang 2018, maging hindi man 2020, we have hope and we have expectations. Ito yung mga taong may hope and expectations. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Kaya itong mga mananampalataya na ito yung sinasabing, no going back. Ako ay nasa Panginoong Yesus, tinanggap ko siya, nananampalataya ko sa Kanya, hindi na ako babalik sa dati. Kung ito'y totoo, praise God. Kung ito'y hindi totoo, okay lang. At least, nagawa ko ang mga bagay na gusto ko. But I believe it is true. Diba? Kasi yung iba kasi bibigyan tayo ng doubt. Eh, paano kung hindi totoo yung nakasulot sa Biblia? At least, na-try mo naging mabuting tao. Pag totoo yung nasa Biblia, wala na. Wala nang pag-asa sila. Now here it is. If they had been thinking of the country that left, they would have returned. See? They are looking for a country of their own. Kaya nga, ang hilig niya ng mga, kapag hindi na maganda sa bansa, mag-migrate na yung iba. In the natural sense. Ganon din sa buhay na ito, if you really are not into this world, kapag ang buhay na ito ay para mo nakikita, para bang hindi maganda patutungan ng mundo ito, oo nga, pero merong pangako ang Diyos. Di ba? Merong pangako. Now, we keep on searching for a place of fulfillment. Kahit dito sa mga mananampalataya, physically and materially, naghahanap tayo ng lugar, nakakahanap tayo ng total fulfillment. A place wherein there's a lifetime of belonging. Yung bang makikita mo, kabahagi ka, part ka, para bang the moment you join a group, para bang, ay, at home ako dito. Parang feeling at home. Oo, sabi, sa simula lang yan. Lahat ng nagsumapi sa grupo ganyan, yan ang feeling nila. Later on, hindi na ganyan ang feeling, but you have to overcome that. Because wherever you are, as long as ang kasama mo ay ang Panginoong Yesus, you are at home. Okay? We are always searching for a place of fulfillment. Yung tayo, mararamdaman natin tayo kasama. Kaya nga, mapapansin natin nung Pasko, aba, ang ganda ng samahan. No? Red team, aba, talaga naman lahat. Oh, yun na. Talagang unison. Yung green team, aba, abang klase, may mga padrama-drama effect pa. What? They belong. Doon mo makikita na they have found a place where they feel they belong. Pati yung green team, ano ba yun? Yellow team. Kita niyo yung yellow team? Kahit saan patungo yung boses, isa pa rin direksyon. Patungo pa rin doon sa papuri sa Diyos. Di ba? Iyon ang maganda. Why? They found a place where they belong. And then ito, ano yung dahilan kung bakit yan nagsusumikap? Nagtatrabaho, nag-overtime, nag-sideline, ano pa man. Why? Kasi may gusto tayong marating sa buhay. We are trying to strive to reach a level of contentment. Yung tayong sasabihin natin, kontento na ako sa buhay nito. Kaya natin na ganyan dahil hindi pa tayo kontento sa buhay. Sinasabi sa inyo kapatid, kahit saan ka mapunta, hindi ka kontento sa buhay. Iisa lang ang lugar na kung saan mayroong contentment. Kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoon Diyos. Then we can say, life is full of contentment. At pansinin nyo rito, umunlad man ang sweldo mo, kontento ka na ba? Sasabi mo, okay na to. Hindi, naghahanap ka pa rin. Magkaroon ka ng 2 bahay, hindi, naghahanap ka pa rin ng isa. Kasi paparenta mo, may kita. Until that time, na nandun tayo sa harapan ng Panginoon, contentment will not be there. Temporary contentment, pwede. Kaya nga tayo nagsusumikap. Kaya nga, we live with hopes. Kapag sinabi ng Panginoon na, here is a place, kukunin ko kayo. Taon man ang dumaan, kahit tumanda na tayo, alam mo, bata-bata pa naman tayong tingnan, ano? Naniniwala pa rin tayo na one day. Kahit pa hindi siya dumating sa ating panahon, kahit hindi siya dumating sa panahon ko, one day,